Tara sa Australia! Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Ay mga kabayan, mga ka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito kami ngayon sa may bus station. So padating ang bus ng 8:48, pupunta kami sa library at pagkatapos hanggang hapon na yun kasi may art class at painting class yung anak ko. Bali, yung side na yan yung TAFE Ipswich Campus. So ang entrance niya ay doon naman sa harapan. Bali ngayon po ay malamig na dito kasi mag-winter na starting ng June. So sinasabi nila na ang Queensland ay ang may weather or panahon na kaparehas ng Pilipinas. Ngunit nag-a-adjust ako ngayon, nasa 11 or 12 degree yung lamig at kumpara sa Melbourne, sabi ng sister-in-law ko ni Ate Remy na nasa 6 to 8 degrees Celsius na daw ngayon doon. So ako lamigin talaga kahit pa naman doon sa Pilipinas. Talagang nagja-jacket or sweater na ako. So, hopefully makayanan ko yung lamig dito pag nag-winter. Although hindi naman po nag-i-snow dito, nakagaya ng ibang bansa like sa Canada. So ngayong araw, medyo ilang araw na rin akong hindi nakapag-vlog kasi lagi akong na-busy, parang nawawalan ako ng time. So ngayon, habang nag-aantay tayo ng bus, gusto ko lang na pag-usapan or i-discuss natin or topic natin naman ngayon is, kaya ba ang 48 hours work restriction every fortnight or kada 2 linggo para mabayaran ang tuition fees naming mga international student dito sa Australia? Disclaimer lamang po, ang aking pong sasabihin at mga maririnig ninyo dito sa aking vlog o sa aking video ay base lamang po sa aking personal experiences. Kung kaya't alam naman po natin na iba-iba tayo ng sitwasyon, ito lamang po ay konting pagbibigay ng impormasyon na maaaring makatulong po sa inyo at lalo na po sa mga nagbabalak na mag-student visa po dito sa Australia. So, ang konteksto po ng aking vlog ay bilang master's students sa isang university po. So, magkakaiba po ang fees or tuition fees ng colleges, universities, and school po dito sa Australia. At hindi rin po ako makakapag-comment sa mga nakadiploma or certificate sapagkat unless may ma-interview po ako or willing pong magpa-interview at maganda rin po yun para makashare tayo ng information. Kasi nung nag-apply din po ako ng student visa, ay natuto po ako sa mga groups, yan. So, more on research talaga ang ginawa ko. At ngayong nandito naman po ako, bukod sa gusto ko pong i-document yung aking karanasan dito sa Australia, ay gusto ko rin pong magbahagi ng impormasyon na maaari pong makatulong sa iba. Kasi iba po pag nandito na tayo meron tayong actual na experience, kumbaga mas reliable na po yung ma-share natin sa ating mga kababayan po. Nakabalik na po ako. So, nandito na kami sa loob ng library ng anak ko. Bale, ituloy natin yung ating topic ngayong araw. Kasi madami po ang curious at isa din po ako nung nag-a-apply ng student visa kung kakayanin ba ng sahod ang pambayad ng ating tuition fees pagdating dito. Kung gaya po ng sabi ko sa mga previous vlog ko, kung meron po kayong dalang pondo at naka-ready na para sa inyong tuition fees, well done po sa inyo. Pero kung sa kagaya ko po, nakukunin ko ang aking succeeding fees sa aking kikitain, ay may pressure po talaga sapagkat paglapag mo, dapat ay nagkapagtrabaho ka na. Pero mostly, nahihirapan po talaga ang mga students dito na makakuha ng trabaho. Bukod sa makakuha ng trabaho, mas lalo pa po sa inline sa profession. Dahil napaka-stiff po ng competition, madami pong migrants at students na pumapasok ng Australia galing sa iba't ibang parte ng mundo. At bukod pa doon, nangangailangan sila ng local experience at tayong mga estudyante ay limited ang oras. So bukod sa local experience, nangangailangan sila ng full-time, depende po sa linya or profession po natin.
just the background, ako po ay kumukuha ng Master of Professional Accounting sa Central Queensland University, Brisbane Campus. Sa Pilipinas po, ako po ay isang Certified Public Accountant at bago po ako lumipad dito sa Australia, ako po ay nagtatrabaho bilang Accounts Payable Accountant sa isang Sydney-based company. So, work at home po yun. Pagdating dito sa Australia, very grateful po ako kasi nakapag-continue po ako sa pagtatrabaho sa kanila. So, paglagpag ko po ng Australia, November, continuous po ang pagtatrabaho ko sa kanila at binigyan din po nila ako ng 24 hours weekly or 48 hours per fortnightly. So, nakukompleto ko po yung oras ng trabaho ko. Yan po ang kinaganda. So, I'm very thankful for that opportunity. Although, bago po kami lumipad, ready po ako whatever jobs na makukuha ko po. Regardless kung odd jobs or inline sa profession ko, I'm very ready po at that time. Kasi actually, kung odd jobs or more on physical jobs, gusto ko rin pong masubukan ito. Parang sa tingin ko sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho ko sa accounting field, ay parang gusto kong matuto at masubukan ang mga ibang type ng trabaho. Dito sa Australia, mostly, it's starting all over again. So, yun, kaya very grateful po ako na inline pa rin sa profession ko po ang trabaho ko dito. Ngunit, bagamat, kahit po nakukumpleto ko yung working hours na as per my visa condition, unfortunately, hindi po niya kayang bayaran ang aking tuition fees. May dala akong calculator dito. So, sa 4 na buwan, ngayong term 1 ng 2024, which is from March 2024 up to June 2024, which is hindi pa po tapos. Actually, palapit na po ang term exams namin. So, kaya nandito na rin ako sa library. So, bale, ang binayaran ko pong fees ay 13,050. So, babayaran mo po yon bago po mag-start yung inyong term. So, sa CQU po na pinapasukan ko, 13,050 sa 4 na buwan or kapag i-divide natin, ito yung calculator to. Ginamit ko to nung sa statistics class ko. So, kailangan ko ng 3,262.5 na monthly na iipunin para lamang po sa fees. At gaya po ng sabi ko, hindi po kayang tustusan ng sinasahod ko po ang tuition fee ko po for that month. So, kaya po, nag-masteral ako at dahil kailangan ko ng dependent. So, yan po ang isang strategy na kaparehas po nila yung work restrictions ng estudyante, yung mga dependents po nila. So, kagaya po ng sabi ko, magkakaiba pong sitwasyon. So, solely, I'm speaking on my behalf as a masteral student po dito. So, yun ang strategy. Ikaw, yung sinasahod mo is makakapagtabi ka na for your fees. Then, yung husband mo or yung partner mo is more on your other expenses. So, ang ikinaganda po dun sa amin, ako nakapag-continue working. However, yung husband ko po ang nahirapan maghanap ng trabaho. So, ang challenge po actually ay nasa kanya. Although, umaandar naman po kami. So, ganun naman po lagi siguro ang buhay, no? Meron pong challenge na binibigay ang Diyos para mas masarap siguro po ang tagumpay kung pinaghihirapan talaga natin ang isang bagay. So, ganun po ang nangyari sa amin. So, ano ba ang mga expected po na cost or mga expenses natin pagdating sa Australia? Ako, ito pa, very grateful din ako. It's a big blessing kasi nandito po yung kapatid ko sa Queensland. So, libre po ang aming tirahan, pati ang pagkain. Kung tutuusin, is napakalaking bagay, pero kinukulang pa rin po nga gawa ng fees ko. Yon na malaki. So, ang mga expected expenses, rent. Para sa akin, napakamahal po ng upa dito sa Australia. Although, ngayon kasi dahil nga estudyante po ako, so mostly ang kinikita nyo lang is napupunta sa fees. Kaya napakahirap. Pero siguro, kung titignan ko personally, pag hindi na ako nag-aaral, yung sinasahod mo dito against the cost of living is kaya po siya.
So yun, ang mga expenses mo dito is rent. Katulad ko, dahil family of 3 po kami, syempre kung magre-rent kami is yung mas malaking bahay. So nagre-range ng 350 to 400 a week. So weekly po ang bayaran ng upa dito. So transportation, yan. Ang transportation niyo po yan, nakadepende sa ako normally siguro nasa up to $100 a month. Then telephone or internet bills, so either yung akin Telstra is $50 a month. So, what else? Food nyo po. So, magbabudget kayo. So, yun yung mga other necessary expenses po na nandito kayo. So, sa hospitalization or medical expenses is nakapag-try na po kami sa anak ko. And may merong cap po yung i-reimburse nila sa inyo. So, yan. At least may idea po kayo kung ano po yung mga usual na expenses na encounter nyo po dito sa Australia. So, kanya-kanyang strategy po tayo. Actually nga, gusto ko rin mag-interview ng mga single po na master student, kung paano rin po ang ginagawa nila. Kasi sa akin po, para sa akin po kung ako lang po yung nagtatrabaho, wala akong kasama, sa ganyang tuition fee, hindi ko po kaya talaga. So, it's either mangangailangan ka ng tulong, whoever, from your family back from your home country, or yun, katulad ko is yun, may dependent po ako. So kailangan mo talaga ng kasama at katuwang po habang nandito po tayo at nag-aaral. So, yan, sa mga nagtatanong po, I hope nasagot ko po ang ilan sa mga katanungan nyo, although maiksi lamang po ito, pero at least may idea po kayo. So, yan lamang po ang mai-share ko ngayong araw mga kabayan, mga ka-student visa. Kung may nais po kayong katanungan, maaari nyo pong i-comment dyan sa aking YouTube channel, or kaya mag-send po kayo ng email sa akuatangaustralia@gmail.com para po sa mas mahaba-habang sharing kung yan po ay inyong nanaisin. Please continue to like and subscribe my YouTube channel, Ako at ang Australia, for more updates regarding our life here in Australia on a student visa. Bye!